Samantala, sa kabila ng dami ng mga nasirang ospital sa lungsod ng Tacloban, tiniyak ng DOH ang pagpapadala ng dagdag na medical teams at gamot sa naturang lungsod. Ang unang grupo nito ay naroon na upang magbigay ng serbisyong medikal sa mga residente. Si Christine Santos sa detalye. Pansamantalang nagsarado ang maraming ospital sa Tacloban City matapos bayuhin ni Yolanda ang lugar na siyang pinakamalakas na bagyo ngayong 2013. Nagdesisyong magsara ang mga ospital na ito dahil sa pagkaubos ng mga gamot at kinakailangang mga medical supplies. May ilan namang mga ospital ang partially functional na ginagawang Center for Medical Mission. Our Eastern Visayas Medical Center is partly functioning, and mayroon tayo yung Bethany Hospital. Hindi naman masyadong nasira, but wala na silang gamot daw, naubusan na. And yung mga tao nga nila lahat were all affected. Ayon sa DOH, ngayong araw ay nakatakdang magdatingan sa lugar ang mga medical supplies at hygiene kit, kasabay ng iba pang medical teams mula sa iba't ibang probinsya at bansa. Karagdagang 800 cadaver bags na rin ang naipadala ng ahensya para sa iba pang matatagpo ang nasawi dahil sa hagupit ng bagyo. Sa ngayon, wala pang eksaktong datos na maipalabas ang Department of Health kung ilan ang bilang ng mga namatay at nasaktan. Because we are still gathering data, and as I told you initially, ang data natin, wala tayong communication, direct communication. Sinabi ni DOH Secretary Enrique Ona, marami sa mga gumagawa ng reports ay kailangan pang bumalik sa Calbayog o Tacloban para maihatid ang kinakailangang mga datos. Samantala sa pagdalaw ni DOH Assistant Secretary Eric Tayag sa Tacloban City, kapansin-pansin na marami ang sugatan na kinakailangang mabigyan ng agarang lunas mula sa flesh-biting bacteria sa tetano na maaaring ikamatay kung hindi maaagapan. Sa pagpunta natin sa Tacloban kahapon, marami ang may sugat at magang-maga. Nag-aalala kami rito sapagkat pwedeng atakihin sila ng flesh-biting bacteria. Ngayon, naging problema yan sapagkat yung pinaka-first aid, hugasan kaagad ng tubig at sabon. Bukod dyan, idiniin din ni Tayag na walang panganib sa kalusugan ng mga patay na hindi pa nailibing. Kahit maamoy ito o mahawakan, subalit kailangan pa rin bigyan ng maayos na libing ang marami pang bangkay na nakahandusay pa sa mga kakalsadahan. Nililinaw po ng Department of Health na walang panganib sa kalusugan ang mga patay na hindi pa nailibing. Hindi nyo po malalanghap yung mikrobyo, kahit nahawakan nyo, hindi po kayong magkakasakit po ron, at wala pong panganib sa kalusugan yung mga patay nga na hindi pa nailibing. Subalit, kailangan nating mabigay yung dignidad nga na sila'y mailibing ng maayos, kay mass burial yan o isa-isa. Sapagkat marami kami natatanggap na marami pang patay ang hindi naililibing sa mga kalsada sa ngayong araw. Para sa Telebisyon ng Bayan, Christine Santos.